Das na nga ngayon, kaya naman paggising ko, dumiretso agad ako sa CR dahil kanina pa nga nandito sa loob si Bebo. Naku nga, sana siyang gulatin sa paglabas niya, kaya lang mukhang hindi ko kakayanin dahil isang oras na hindi pa rin siya nakakalabas sa naksyuta. Maaga kami nagising ngayon dahil marami kaming pupuntahan, kaya naman nagluto na nga siya ng umagahan namin. Sobrang laki nga ng tiyan nitong si Bebo kapag ka binabakhag ko siya para ako naglilipat ng galon sa water dispenser. Request nga ako sa kanya na ang gusto ko ngang ulamin ngayong araw ay mga tosilog, tapsilog o kung anumang silog ang meron siya. Dalawa lang naman kami dito sa bahay at tulungan talaga kami sa mga gawain. Kagaya niyan siya ang magluluto ng umagahan at kapag kahapunan naman, ako naman ang kikilos. Ay, lundas na nga ngayong araw. Marami-rami talaga kaming pupuntahan. Unahin na nga namin ang pamilya nga nitong si Bebo at saka na lang kami uuwi ng Pampanga maya-maya. Hapon naman naasikaso ko na rin yung mga bulaklak na dadalhin namin at mamaya na lang din kami dadaan sa bilihan ng kandila. Bilisan na nga lang ang ginawa kong pagligo at hindi na ako nakapag-video sa paggayak ko. Pero lan nyo naman yung Disney Princess. Hindi naman ako masyadong prepared, nakapagkulot pa ako. Ako na nga rin yung bigay na bag sa akin ni Ate Camille Trinidad at nilagyan ko na nga to ng napakaraming chocolate para sa mga pinsan ko mamaya. After nga nun, umalis na rin naman kami sa bahay nitong si Bebo at kami nga ay pupunta muna sa puntod nga ng kanyang pinsan, kaibigan at lolo. Aling desisyon nga yata na dinala namin si Montero Polypaid dahil napaka-traffic dito pa lang sa Pulila. So kainaman naman talaga kahapon nga sobrang lakas ng ulan at talaga naman parang bumabagyo pero ngayon naman ubod ng kainitan. Kapag ganyang kainitan talaga hindi na nakikita sa camera tong si Bebo. Kadilim, di ka talaga makita. Napakaitim mong ganyan. Kaya naman kung makikikain lang kami sa mga puntod ng mga kamag-anakan niya, kaya sabi ko magdala tayo ng Dunkin Donut. Kaya naman dumiretso muna kami dito sa SM Pulilan at kami nga ay bibili ng mga kahong-kahong donut para sa pamilya niya tsaka rin sa akin. Nibilang pa nga namin yan kung ilang box ang dadalhin namin dahil sa amin pa lang, Diyos ko, kulang ang 1 dosena. Nakakatuwa nga na habang namimili kami ng donut, meron nga nakakakilala sa akin at nagpa-picture pa nga. So, yun nga, siguro mga nasa 12 box nga rin ng donut itong binili namin dalawa ni Bebo. Alat na lang talaga ang napili naming dalhin dahil panigurado, napakarami dong minudo. Dito pa nga lang kami sa mall, nai-stress na kami kung paano namin matatakasan ng traffic sa Pulilan ngayon. Dahil papasok pa nga lang kami dito sa pinaka-sementeryo na una namin pupuntahan, ay hindi na nga kami halos makadaan. First time ko lang magpunta ng undas dito sa sementeryo na to at ganito pala kadaming tao dito kapag kagantong undas. Siyempre, pag ganito kalawak ang sementeryo, malaki nga ang parkingan pero ubod naman ang layo. Kaya naman dito pala sa unang sementeryo na pinuntahan namin, tagaktak na talaga ang pawis ng Disney Princess pero laban lang. Dalawa nga pala sa kamag-anak ni Bebo ang pinuntahan namin dito. Yung isa ay pinsan niya, yung isa naman ay tita niya. Di na rin kami nagtagal doon dahil marami pa nga kaming pupuntaan. Pero bago kami pumunta kay Lolo, bumili nga muna kami ng mga kandila. Ito ko na nga rin binilhan yung lolo ko para mamaya dire-diretso na lang kami pauwi ng Pampanga. Dalawa nga rin yung pupuntahan namin dito. Yung isa ay matalik namin kaibigan at yung isa nga yung lolo ni Bebo. Feeling ko nga kung napapanood nyo pa ako dati pa lang, kilalang kilala nyo na kung sino yung pinuntahan namin dito ng dalawa. Ito nga yung kaibigan namin na si Gabyong na iniwan na nga kami agad. Matatandaan nyo, siya yung palaging nakashoes tuwing umaalis kami 5. Medyo nagtagal din kami ng kaunti kay Gabyong at after naman nun, lumipat na nga kami dito nga sa lolo ni Bebo. Di rin kami nakakatagal dito, gustuhin man namin dahil nga sobrang sikip at talaga namang wala kaming maupuan. Halos daanan din kasi itong pwesto ni lolo, kaya kahit gusto namin magtagal dito, mahirap na dahil napakaraming ang tao. So, iba rin talaga ang paniniwala nating mga Katoliko kapag kaganitong undas. Talagang naaalala at pinupuntahan natin yung mga namayapa nating mahal sa buhay. Fast forward, nung makarating nga kami dito sa Bugay Farm, iniwan na nga namin si Montero Polypaid at itong NMAX na lang ang dadalhin namin papunta nga sa sementeryo. Ito naman na yung huling sementeryo na pupuntahan namin at doon na kami hanggang gabi dahil doon nga nakalibing yung lolo't pinsan ko. Pero as usual, kahit na nakasingle kami, talaga naman pahirapan pa rin sa pagpapark at napaka-traffic sa daan. At actually, nagbahon pa nga ako ng damit niyan para if ever man na ang hitin ako, meron akong pamalit. Kung makarating nga kami dito ay mag-aalas 6 na nga ng gabi at kami na nga lang dalawa ni Bebo ang hinihintay. Dito kasi sa pamilya namin, kapag kaundas na ganito, ay talaga naman parang may reunion, kumpleto kaming pamilya. Tingnan nyo naman kung gaano kami karaming kamag-anak dito. Talaga naman mauupod ang noo mo kakamano.
Pagdating ko nga dito, sinindihan ko na agad yung 3 kandila nga na binili ko kanina sa Pulilan. After naman noon, inilabas ko na nga yung malaking bag na dala ko at binigay ko na nga sa mga pinsan ko itong mga chocolate na baon ko. Bukod nga sa chocolate, muntik ko para gumakalimutan na meron nga pala kaming biniling mga donut. Awang-tawa nga ako dito sa mga tito ko para rugo silang galing SM, tigi-tigisa silang mga kahon. Dating pa nga lang namin dito ang dalawa ni Bebu, marami na nga mga tao ang mga bata na nagpunta sa akin at nakilala nga ako. Sabi nga nila sa akin, hindi naman pala ako mataba sa personal. Lalo ko. Ang pagkakaalam ko nga tuwing undas ay talagang ang umuulan ng malakas pero ngayon talaga naman sobrang init. Stress nga na very light ang pagkakakulot ko at malapit na siyang matuwid. Pero alam nyo ba, bukod nga sa Pasko, itong undas din ang isa sa mga hinihintay ko. Pagka kasi sumasapit na ang araw ng undas, ay talaga naman kompleto kaming pamilya. Para kaming may reunion dito, kulang na lang talaga, merong pabinggo. Tatandaan ko nga tuwing pumupunta kami sa ganitong sementeryo nung kabataan ko, ay talaga naman nangungutkot ako ng mga kandila. Ibebenta pa kasi namin yun pagkatapos, pero ngayon parang wala nang gumagawa. Dati kasi nireregla na ako, pero ganun pa rin ang gawain ko. Pero ngayon, ang mga bata, nakita mo, ang nagse-selfie o kaya nagti-tiktok sa harapan ng puntod, anak syuta. Dito na nga rin kami kumain ng dinner dahil marami nga kaming bangon na pagkain. Pero grabe din talaga ang init, kaya maya-maya lang din, nagpaalam na nga kami sa kanila na mauuna na muna kami umuwi ni Bebu. Pawis na kasi ang buong pagkatao ko at ilang minuto na lang pakiramdam ko ang hitin na ako, anak syuta. Yan lang naman. Salamat! 5,575! Galing! Gusto ko lang i-share sa inyo guys itong Amber Game. Gusto nyo laruin guys, yung link ay ilalagay ko na lang sa comment section kung saan kayo magre-register. Alala lang, ito ay para sa mga nakakatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Kaya sa mga madaling laro dito na nilalaro ko ay ito nga Super Ace. Pinipindot-pindot ko lang siya guys ng ganyan tapos hindi ko na namamalaya na nananalo na pala ako ng malaki. Siyempre, ito ay libangan ko lamang at nilalaro ko lang kapag kami extra ko. Choice nyo yan guys kung magkano i-bet nyo at kung lalaruin nyo to, basta bet responsibly. Yan lang naman. Salamat!